Hi everyone! Kumusta? Yes. Hello. Kamusta po kayong lahat Yes, dyan? good evening po sa lahat na nanonood. Sana po i-share nyo at i-like ang aming live today para mas marami pang makapanood, di ba? Yes, of course. At kung kayo man ay nasa biyahe pa uwi, papuntang bahay o papunta kung saan man, sana po ay laging mag-iingat po kayo. Yes, dapat safe tayo pa uwi. Di ba yung mga nagbabiyahe, nagko-commute. Sana po okay tayong lahat dyan. At sa mga kumakain, Sana masarap ang inyong ulam! Yun! Ano kayang masarap na ulam ngayong Wednesday, no? Oo, tsaka medyo maulan din pala ngayon, no? Yes. Oo, tama. Sa mga umuwi po ng tahanan dyan, medyo maulan. Dapat talaga meron tayo laging payong, kapote, di ba? Yes. Yan. Pabugso-bugso po ang ulan, kaya dapat i-make sure nyo na meron kayong dalang payong at naka-ready yan kung sakali man na bumaba na kayo sa inyong mga sinasakyan. Oo. Tsaka alam ko kasi meron tayong low pressure area ngayon or bagyo na ba? Dalawa. Nasa LPA pa lang ata. Ayun. Yun. Anyway, kumusta ka naman, Carlito? Okay naman ngayon. Nandito po ako ngayon na nagre-report po na si BP Sara po ay nasa Paris. Sa mga naghahanap po, kami po muna ang representative niya ngayon habang wala po siya ngayon sa Pilipinas. Paris? Ha? Paris. Na wala yung S kinuha niya rin. Anyway, bakit ba tayo naka-green, Carlito? At kasi nga daw, kuya, yung topic natin kanina, wala daw hintuan. Kanina? Ay, topic natin ngayon. Sorry. Yung topic natin ngayon, wala raw hintuan. Kaya, so, go. Yes, Ganun. go lang ng go. Kumbaga. Okay. Yon. At o nga po pala, guys, gusto ko nga po pala magpasalamat sa aming sponsor. Ito ay ang Hesenea Aesthetic Clinic. Yon, guys, makikita niyo po sila at matatagpuan niyo po sila sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City at sa NS Amoranto, Quezon City. And you can contact them at 0929-275-1014 and sa number rin po na 0906-208-8183 and open po sila every 10 a.m. to 8 p.m. Ayun. Yes, yung nga pala, yung mga nurse natin dyan, yung mga staff natin sa Hesenea. Hi! Hello po. Alam ko, next week pupunta tayo dyan. Mag-visit Yes, tayo. bibisitahin natin sila. Bibisitahin natin sila dyan next week. Sana hindi mainis, di ba? Okay, Ay. at of course, o nga po pala guys, kung hindi pa po ninyo alam, nagla-livestream din po kami every Monday. Nandyan po ang Chikahan with Mami Ray. Anong oras yan, Kuya Caleb? 7 p.m. At sa Wednesday naman, of course, hindi mawawala ang Up top, down low. Ayun, 7 p.m. din po yan. At of course, wag po natin kalimutan ng Coffee Chat with the Ven. Every Thursday po yan at 7 p.m. At Yes. kung hindi pa kayo nakapollow sa aming mga social media platform accounts, at dito po sa Facebook po, ang social media account po namin ay Ignis Novus Artist Management. Sa IG naman po, Ignis Novus Artist Management rin po. At sa TikTok, ignisnovus.official. Para naman sa ating mother company, Kuya. Ano Yes, yan? it's gonna be First Sun Production. That's on Facebook and Instagram. And First Sun Creatives on YouTube. Yes, of course. Para naman sa IG rin, no? First Sun Production. Ayan nga. Okay, Facebook sorry at na. Medyo, okay. Iniisip ko kung kamusta na ba si Sino? Yung lagay natin, kasi di ba last week, muntik na tayong ma-evict. Oo. Oh? Kaya medyo lalay-lalay lang muna ako eh. Diba? Pero ako nga pala. Okay, bago ang lahat, ako nga po pala si Charles yon. And I'm Caleb Alvarez, and this is Up Top! Down Low, where we talk about what's up top, hot, new, and trendy today. And down low on the chillest conversations happening now in our society. Where we also talk about love, sex, Relationship and current happenings. yes, Let's give it. Hey! Sheesh! Yan, Okay. dito, ano ba ang ating pag-uusapan ngayong gabi? Ayan na. Let's see. Ito ay ang usapang walang hiya, Uy! walang hinto, Oh! at walang preno. Yo! Parang ito yung mga ginagawa ng mga confessor natin sa wet confession. Parang ano no? Oh. May paano forward na para mamaya. But Yes. anyway, bakit nga ba walang hiya, walang hinto, walang preno? Or kanino Syempre. nga ba galing to? Ito po, ang topic po natin for today ay binigay po o ni-refer ni Ma'am Christine Punong Bayan. Yes! Hi, Ma'am Christine. Nandiyan na ba si Hi, Ma'am Christine. Good evening po. Ayun. Tignan Yeah. nga muna natin, bago tayo magsimula, tignan muna natin ang mga nanonood dyan ngayon Yo. sa ating
live for tonight. Oy, ayun, nandun si Kiana. Hi, Kiana. Hi, Kiana. Kamusta ka? At andyan, of course, hindi mawawala si Mami Ray. Hi, Mami Ray! Hi, Mami Ray. Kumusta naman? Yun, at isa sa mga pinakabatigang aktor natin, Okay. si Mr. William Orculio Jr. Hello. Sir William, sana naalala niyo pa kami. She will? Well, She will ba to? well. Dapat may onting reverb. Will. Will. Yun. At of course, nagpalitan ng profile picture si Tito Armando. Hi, Tito. Good Hello evening pa po. ba? Kumusta ka? At nandyan din ang aking professor na si Sir Art. Hi, Sir. Kamusta Hello po? po. Good evening Yun, po. nanood rin siya, di ba? Ayan, of course, si Ate Bebs. Hi, Ate Bebs. Hi, Beverly. Kumusta ka? Yan. Okay, kuya. No? Ato na, magsisimula na tayo. Dapat kailangan pag-isipang mabuti yung mga sinasabi, ha? Talaga ba? Kasi minus 10 points ako last week, eh. Okay, wala ka. Okay. Ano nga ba ang pinakauna natin pag-uusapan tungkol sa ating topic for today? Ayan, let's see. Ating first topic. Wow. Bawal pero kinain. Ano nga ba ang mga bagay o pagkain na bawal nating kainin pero kinain pa rin? Or ano ang pinaka-weird o bawal na bagay ang nasubukan nating kainin? At bakit mo naisip yun? Okay, sige. Ikaw muna. Sige. Oy, para sa mga viewers natin dyan for tonight, guys, pwede rin po kayong sumagot. Pwede nyo rin pong i-share yung experience nyo sa amin. At kung may mga opinions man kayo sa mga ginawa namin or sarili nyong opinions, just comment down below. Okay. Ang nasubukan ko ng ganito yung dog food. Bakit ka kumakain ng dog food, Carlito? Kasi may ex ako nun, taga East Rembo. Sobrang hilig niya kay Gucci na aso. Pangalan ng aso nila, si Gucci. Tapos lagi niya binibigyan ng treats. Tapos parang may binili siyang isang batch ng special treats. Tapos sobrang bango yung amoy. Tapos nakita ko, kinain niya muna. Tapos, kinain ng ex mo? Sabi niya, alam mo, ang bango nito. Parang try kaya nating subukan. Kainin. Okay. So, kumuha kami ng tag-isang piraso. Siya muna yung, ngumuya nung isang butel ng dog treat. Tapos ako naman. Okay. Ayan naging honest ako, guys. Kayo ba, natikman niyo na ba yung mga dog food na yan? Hindi, alam ko kasi, sabi nung mga nung mga groomers din, tsaka yung mga nag-aalaga ng aso, usually daw talaga yung mga amo nila, tinitikman yung dog food. Kumbaga may taste test muna nangyayari. Pero, okay. Tapos anong lasa? Lasa dog food. Diba? Sabi nga, di ba, pinaka-weird. Para sa akin, ayun ang pinaka-weird. Lasang dog food? Bakit? Medyo nakakain ka na ng dog food. Parang siguro yung amoy ng kahoy, ay ng karton, ganun. Medyo ganun yung texture, parang karton. Pero nasa dila eh. Tapos medyo nagme-melt. Hindi siya ganun kadaling mag-melt. Kailangan mong nguyain. Buti na lang hindi ako natinga. Okay. Dog food. Anong brand ng dog food? Alam mo ba? Feeling ko yung yung Denta, basta sa Pedigree. Pedigree. Brand ng Pedigree. Mahal pa talaga yung dog food na tinubukan mo. Siyempre, susubukan na nga lang ng weird na pagkain but hindi pa yung pinaka-quality. Ano ba si Gucci? Anong aso si Gucci? Si Gucci ay mix. Mix Pinoy saka mix, hindi ko alam eh. Okay. Pero halo-halo siya. So, dog food. Okay. Tama naman. Medyo weird yung dog food. Diba? Ikaw, kuya, ano bang... Wala ko, hindi ba na kumakain ng dog food, no? Medyo boring yung buhay natin. Pero, ano yung bawal. Masabi mong weird? Hindi naman weird, pero bawal lang kainin. Okay, ano yun? Yung pagkain nung kuya ko nung college ako, high school. Ano yun? Ulam lang yun eh. Okay, kasi, ganun sa amin, nagtitira-tira ng pagkain. Nagtira ng pagkain para sa kanya. Hindi ko alam na sa kanya yun. So, bawal kainin. Kinain ko. Bakit daw bawal kainin? Sa kanya yun eh. Okay. Nag-away kami. Pero yun yung sinasabi sa akin lagi ng lola ko, ni Teray. Teray, kung nanonood ka, bawal pag-awayan ng pagkain. Ay, alam mo, ganyan din yung payo ng lola ko. Bawal. Yung pinaka-bawal pag-awayan, pagkain. Kasi dapat hindi pinag-aawayan yan. Pero, hindi ko alam. Galing kasi ako school noon. So, pagod ako. Gusto ko kumain. May nagsabi sa akin kay Mocho pala yung pagkain. Kinain ko. Yes. Alam mo, habang sinasabi mo yung mga ganyan, may bigla akong naalala sa mga bawal, parang weird na kinain po eh. Ano yung weird na kinain mong yan? Alam mo yung palabas dati na Gagambino? Gagambino sa GMA. 7. Oo.
Tapos medyo nauuso-uso rin yung Spider-Man nun eh. Oo. Ayun na. Parehas tayo ng spider? iniisip. Ganon kalala ako nung bata. Oh. Kasi inuto ako nung trabahador namin dun sa labas eh. Okay, sige. Maganda alam mo yung mga nauuto ka nung bata. Sige, go. Ayan, naging biktima din ako nun. Bukod pa sa gagamba na nakain ko. Okay. Meron din doon, hindi ko alam kung saan nila nakuha yun, pero may pinupulutan silang uod na piniprito. Uod? Yun. Yung parang magic worm. Ang tawag sa amin dyan, mealworm. Pero yung iba, di ba? Kinakain talaga yun. Nung bata, nasubukan ko na rin yun. Asin pa. Pero luto naman. Luto naman. Hindi Okay. pa naman yung hindi talagang naman yung gumagalaw-galaw diba? pa. Tapos? Luto naman yun. Ayun, nasubukan ko. So, medyo malinamnam siya. Mayaman daw sa protein yun eh. Tapos? So, ayun, tas sa ako na lang na-realize na... Uod yung kinakain mo? Oo. Kala ko, cornic lang. Kala ko boy bawang kasi bilog na maliit eh. Okay. So, ayun. Dahil sa trabahador yun nyo? Nasa labas ng bahay yun kasi may kantin si Lola dati. Hindi ako naman, speaking of yung nautukan ng bata ka, I remember I was like 13, 14 that time. Yung kuya ko kasi, okay, sa Laguna, we live near dun sa sa bahay ni Marcos. Ay! Well, not really near, but binabike lang namin dati. Kaya pala medyo hawig mo siya, no? Sa gupit. Talaga ba? BBS. Okay. Anyway, so sabi niya sa akin, alam mo ba, yabang ni Mocho nung kuya ko. Alam mo ba, nag-jogging ako mula doon sa bahay natin hanggang bahay ni Marcos. As a kid, ko, kaya pala yun. Oo, kumbaga, bilib na bilib ka na doon, di ba? Walang, ginawa ko. Ikaw lang mag-isa? Oo! Wala siya dun sa bahay. I don't know, ako lang ata uwi nun. So, nag-jogging ako mula sa bahay namin, papuntang bahay ni Marcos. Walang Diyos. After nun, naghintay talaga ako ng jeep pabalik. Hindi mo na kaya mabalik. Sobrang sakit ng, ng hita. Yung pala, hindi pala totoo. Sabi ko sa kanya, sabi mo pumunta ka sa bahay mo. Hindi. Sabi niya, ba't naniwala ka? Pero ikaw, sinubukan mo. Sinubukan ko. So in short, kasalanan ko pa. Kasi ba't daw ako naniwala sa kanya? Alam mo, isa lang yung masasabi natin doon. Masarap tulog mo nung natulog ka. Hindi, seryoso. Naghintay talaga ako ng jeep. Doon yung mga, ng mga gulay-gulay. Okay. Kung saan na lang, no? Oo, talagang di ko na kinaya. Hitchhike. Nag-hitchhike ka. Ang sakit talaga ng hita ko. Pero okay naman, nakauwi ka naman na maayos. Nakauwi naman ako. Hello. Shout out sa kuya ko, kay Mocho, no? Thank you. Hello po, shout out po sa inyo. At ayun, tignan nga natin kung may mga nakarelate ba sa atin ng mga viewers for tonight. Tignan nga natin kung may mga weird na pagkain na silang nakain. Ayan, sabi ni Mami Ray, yung mga food na may allergies ako pero kinakain ko pa rin kahit alam kong bawal sa akin. Ayan. Dapat alam mo lang ang mali, alam mo lang ang bawal, ginagawa mo pa, Hindi, actually, totoo yun. Kasi, sorry lang. Ano ko lang, si Paba, dati, allergic siya sa pinya. Ay, ano nangyayari? Hindi, nangangati siya. Kung kumakain siya pinya, nung binata siya. Ang sabi niya lang sa akin, ginawa niya, everyday kumakain siya ng pinya tuwing lunch. Ayan yung sinasabi nilang unti-unti mong ginagawa yung sarili mong immune. Nawala yung pinya? Allergy. Yung pinya nawala. Yung allergy. O siya kinain niya. Pero nawala yung allergy niya sa pinya. But I don't know if ganon din, if it rings true dun sa mga iba naman. Like kung pwede silang kumain ng bawal sa kanila. Unti-untiin nyo lang kasi mamaya mabigla kayo, hindi pa kayo makahinga, di ba? Kasi yung iba minsan hindi nakakahinga. Oo, yun. Kasi minsan, yung kapag, yung nangangapal yung dito. Pero siya naman, hindi naman nagganon. Pero, madami daw siya kumain ng pinya nun eh. Okay, gets naman. Sino ba Sige nga, tignan nga natin. Ayan, sabi naman ni Kiana, yung mama ko rin, tinitikman muna yung dog food bago ipakain sa aso. Di ba? Pero feeling ko, yung dog food din, medyo common naman siguro, no? Natikman, no? Alam mo nga iba. Okay, ito naman, si Patuti. Hello, si Sir Loy pala. Sabi ni Sir Loy, yung mga bawal sa katulad kong may hypertension, bagnet, sisig, ayan. Mga FTW yung mga yan. Putok-batok. Yes. At ayan, sabi naman ni Patuti Lalo, wow! Sabi niya, Patuti Lalo? Masarap mga Betamax, isaw, bawal sa mga may matataas ang uric daw. Parang may naalala ko niya kumain ng isaw, nagsuka eh. Ay talaga? Oo. Dito lang din. Nakapasok.
umabsent. Umabsent. Alam mo na ngang bawal eh, di ba? Sinusubukan mo pa. Okay, andyan rin, sabi ni Mami Ray, pero nakakain na ako ng paniki. Wow, buti hindi ka nagka-COVID, Mami. Ebola. Pero hindi ko alam na paniki pala yon. Oo, alam mo yung mga ganyan? Okay. Yung hindi mo alam yun. Alam mo may time na yung in-invite ko yung mga klase ko sa birthday ko. Oh. Sarap na sarap sila sa pagkain. Tapos saka ko na lang sinabi na bibe yung kinakain nila. Yung isa na suka. Bakit? Hindi siya sanay sa mga ganun eh. Okay. Yung parang nagugulat na bigla silang na-overwhelm. Okay. Ako kasi, nung bata kami, may mga, sa Tondo, may patuhan kaming tinatawag. Andun lahat ng pato ng lola ko ni Teray. Maano lang siya, what you call this? Malangis. Malangis. Okay, akala ko mapanghi eh. Hindi, malangis. Yung pato, malangis. Tapos, well, hindi kasi mahilig sa pato, pero iba kasi yung lasa niya sa... Uy, masarap ang pato, lalo na pag inano mo yan, kinaldereta mo yan. Iba yung lasa niya dun sa manok. Tapos, nalala ko lang yan, yung lola ko naman, dati, kumain siya ng pagong. Pawikan. Uy, masarap din yun. Masarap nga daw, lasa daw, talangka. Palaka. Pero mas masarap. Palaka, nakasunod. Oo, ako hindi pa. Palaka. Pero yung pamilya ko, dati nanguhuli daw sila dun sa, sa Palakang Plaridel. bukid. Yan. Sa Plaridel, yung palakang bukid. Pwede mong iprito, gawing tinola. Masarap yan lalo sa sabaw. Lasa nga daw, sa chicken. Mabuto nga lang, matinik. Buto? Mabuto. Maraming buto yung palaka. Maliliit lang, kaya parang tinik sa palaka. Okay. Hindi na ako nakakatikim nun. Okay. Oh, yan. Ito naman, Sir Loy. Sabi naman ni Sir Loy, hindi naman weird, pero nakadayo ako ng inuman na pinatikim ako ng pulutan. Ang sarap daw, yun pala, sawa. Sawa? As in Python. O, diba? Yan, alam ko yung tatay ko na namumulutan rin ng sawa dati yan eh. Ang airpods ko eh. Yung iba inaadobo. Yung iba nga, di ba, kahit aso kinakain. Ay, di, yung aso, oo. Diba? Yung actually aso, nakatikim yung lola ko. Si Teray, maraming nakain yun. Okay, ganito ko lang Yung lola ko dati, meron silang kapitbahay, may aso. Kawawa naman yung aso. Oo nga, ito na nga. Nilalaro niya lagi yung aso. Pag nadadaan siya doon sa bahay ng kapitbahay nila. Tapos one time daw, binigyan sila pagkain ng kapitbahay nila. True story binigyan sila. Tapos, ngayon, padaan na siya, asan po yung aso nyo? Ay, kinain mo kanina. Ay, yung inulam niya, Siguro ko, yung ganun, malulungkot din ako nun eh. Nalungkot siya, pero sabi niya, masarap na kumuguhit daw, parang mainit. Pampainit ng laman daw yun, ang aso. Oo, yung aso, parang, ako, basta, ang medyo nakain ko na kakaiba sa akin, yung lengua. Dila. Oo. Sa Plaridel din, sa Bulacan eh. Ano bang dila yan? Baka mamaya dila naman nananggal. Medyo mahaba yun, Mahaba, manipis. Dila ng baka. Ay, oo, yun. Tapos, hindi ko alam, yung tita ko, masarap to, kuha ka pa. Hindi ako kain ako. Masarap naman talaga siya, malambot. Tapos, yung pala, nung sinabi sa akin, gusto mo yung lengua, naubos ko na yung kinakain ko. Lengua pa na yun, dila. Ayun lang yung mahirap, no? Pag alam mo yung kinakain mo. Hindi ko alam diba? Tapos ini-imagine mo, diba? Ayun, yung nakain ko, dila. Okay, ayun, dila. Tignan nga natin. Ayun, hi mami, good evening po. Hi tita, kumusta? See you. Ayan, sabi naman ni Kuya Daven, yung hindi pagkain pero kinain. Gaya nung kaklasiko na kumain ng papel. Ay! Okay. Ayan, yung mga weirdo, di ba? May ganyan din ako nung elementary ako, kaklasiko, makain ng papel. Papel, buti na lang hindi yung pambura. Pero yung iba lapis nginunguya, di ba? Para lang mapalabas yung pambura. Ay, kinaagat. Diba? Hello, Nika. Good evening. At ayan, sabi rin ni Kiana, naalala ko lang po yung kapitbahay namin dati na pulis nagbigay ng ulam sisig. Tapos late na namin nalaman na bumili sila ng aso tapos kinatay nila. Please don't judge me, 7 pa lang daw siya nung time na yun. Oo, hindi mo alam eh. Pero grabe, no? Okay, ito naman ang Airmats daw, nasubukan niya ng kumain ng papel ng cupcake. Yung lemon square, di ba? Ako rin eh, ginunguya ko rin yan eh. Okay, nangyari sa kanya, pero sa siopaw. Sa siopaw. Sa siopaw. Tapos, sobrang nipis nung parang angguya, parang hindi malusaw-lusaw. Yung pala, papel, no? Papel. Ayan din ang mahirap. Papel ng siopaw, yung kinain ko. Okay, ito. Sabi naman ni
Ayun, sabi ni Sir Loy, also nung nasa Brunei daw siya, pulutan and juvenile crocodiles. Wow, as in nakahanda sa long table na parang lechon, pero buwaya. Yeah. Grabe, mga exotic yung kinakain mo, Sir Loy. Kaya siguro ang ganda ng boses mo, no? Medyo lumalim na. Lumalim na lalo tayo sa mga kinain mo. Oh. Ayun pala yung hayop na kinain niya, sumisigaw, no? Crocodile. Okay, ayun, sabi ni Boss Beron. Hi, Boss Beron, good evening po. Hello, Boss Beron, kamusta? Sabi niya, masarap daw talaga ang bawal. Wow, parang alam na alam mo, Boss Beron, ah. Sabi niya, Boss Beron. Okay. Yun lang lahat ng binanggit niyo, hindi ko pa nakakain. Parang iba kasi yung kinakain mo. Oo. Okay. Sabi ni Kiana, super relate daw sa aso story ni Kuya Caleb. Oh, grabe yung doggy din, doggy. Uy, yung teacher ko ata to, si Sir Reynan. Hi, Sir Reynan. Sabi ni Hello Sir po. Reynan, sa Bible, Levitico chapter, chapter 11, verse 1, 46, nandyan specific nakasulat ang mga hayop na maaari at di maaaring kainin. See this link. Wow, parang pwede pa namin gawa ng content yan, Sir. Next time. Sir Reynan. Uy, pero si Sir Reynan, naging prof ko yan sa UMAC. Third year ako. Hi, Sir. Hello po. Siguro kinalat din ng professor ko si Sir Art yung link sa GC nila. Okay, ayan. Ano nga ba ang susunod nating topic? Guys, ayan, abangan nyo at kung makaka-relate man kayo, please comment down below yes. para mapag-usapan natin, mapagtawanan natin yung mga nagawa nyo. Okay, ito na ang susunod nating topic. Let's see. Ayan. Ikaw naman, Kuya. Huling-huli sa akto. Ano nga ba ang definition ng huling-huli sa akto? Ito ata yung mga bagay na ginawa natin tapos nahuli tayo. Caught red-handed, kumbaga. Caught red-handed. Nung bata, how ngayon? Ayan, kumbaga nahuli ka na bang gumagawa ng kalokohan? Ano yung eksena na yon at ano yung nangyari? Diba? Iisip ko nga kung meron eh. Pero kasi nung bata ako, may mga kalokohan ako, pero magaling ako magtago. Hindi ako nahuhuli. So, iisip ko ngayon, meron ba na nahuli ako sa akto? Sige, pag-isipan mo mabuti. Ako, ikaw muna. Ako meron isa. Muntik na ako makapatay. Uy? Nang? Yung lola ko, muntik na ako muntik ko na mapatay yung lola ko. Hello mo kay lola niya. Hello, Lola Lilioy, pero mahal na mahal ako ni lola. Kasi may ampon kami nun, sumalangit nawa si JM, namatay na si JM. Okay. Lagi siyang nasa rooftop namin nakatambay. Okay. Siya yung nagsasampay, ganyan. Hindi ko alam, kasama niya pala si Lola. Tapos si JM na malengke. Ako naman, dun sa pinaka-third floor namin sa rooftop, sinisilip-silip ko pa, sabi ko, ayun, nakikita ko na yung buhok, gugulatin ko nga to. Pagkagulat ko na yung Lola po, sinari nanginig, gumanon. Nanginig. Ang ginawa niya agad, kinuha niya yung chinelas, binutos sa mukha ako. Uy, naman, ayun ang pinakaunang beses na mura ako ng lola ko. Okay. Nanginginig sa galit. Oo, buti hindi siya inatake sa puso. Okay, alam ko na. Buti na lang may nalala. Kasi laking lolo't lola din ako eh. Naalala ko noon, ginupit ko yung boko. I don't know, sa mga batang 90s, early 2000s, ikaw ba, ginupit mo rin yung boko mo dati? Meron din, may istorya din ako nakaka-relate dyan. Na medyo may halo ring impluensya ng lola ko. Oo, ginupit ko yung bangs ko, no? Tapos pa ganon. Pa-straight. Pa-jungkook. Hindi, pa ganon. Kasi talagang hindi pantay. Pang Dota player. Yung mga, dito yung mahaba. Tapos, nahuli ako ng lolo ko. Sa likod pa ako ng rep nun. Ano sabi sa'yo ng lolo mo? Wala, minurang ako. Bakit mo ginawa yun? Hindi ko yun alam. Parang natripan mo lang. Nakita mo, medyo trending. Medyo trending tong gupit na to. Kinder ako noon. Naalala ko noon. Okay. Hindi ko alam kung ba't pinutol ko yung buhok ko noon. Ang pangit ng buhok ko. Alam ko, doon na rin ako pinasemi-kalbo ng lola ko. Minsan kasi yung mga nakikita natin na madalas, yung parang, uy, medyo uso to. Kahit bata tayo, gusto natin subukan. Tapos ngayon, may pagkakataon, kasama kayo magkakapatid, kaming tatlo. Napagkwentuhan namin yun. Hindi lang ako yung gumawa nun. Okay. May time din na ginawa nila yon nung bata sila. Baka tumatakbo na sa dugo yung ganyang ano. For some reason, lahat daw kami, yung buhok, ginupit. Gugupitan ko nga yung anak ko. Kung magkakaanak man ako, mamaya biglang tumali na yun eh. Talaga, ginupit. Tapos gano'n din sila. Tinatago nila kasi hindi pantay yung gupit. Okay. Yun siguro. Yes naman. Ako naman. Ginupit ko yung buhok ko. Yung medyo nahuli rin ako nun eh. Nahuli naman ako ng tatay ko.
may time naman na nanghingi ako sa lola ko ng pampagupit. Okay. Tapos pumunta talaga ako sa barbershop. Pero hindi ko masyadong pinabawasan. Tapos nung pagkita ulit sa akin ng lola ko, sabi niya, nagpagupit ka na? Kumupit ka lang ata. Parang sinasabing kumupit lang ako. Kasi hindi na bawasan. Ako naman medyo, alam mo yun, bata, hindi agad alam kung paano ipaprocess yung emosyon. Tapos? Nainis ako. Ginawa ko yung razor ni daddy, kinalbo ko yung sarili ko. Sabi ko, hindi pala ako nagpapagupit hindi pala ako nagpapagupit na ginupit ko. Sabi, tawa ng tawa yung tatay ko, may naiwan pa akong buhok dito. Sa kanya ako dinala sa barbershop. Tapos yung clip na nilagay ko pa ron, yung zero. Yung head guard, zero yun. Ganun, para akong tanga nun. Kasi sobrang galit ko lang nun. Ganun kay sarili ko. Tapos ayun, pumasok. Ako lang yung kalbo dun sa school namin. 3 linggo. Ang weird mo po siya. Ganon. Naalala ng nanay ko yan. Kasi kahit yung nanay ko, natawa rin yun sa... Imbes na ipakitang galit siya, natawa na lang din siya eh. Okay. Ngayon, yung mga ganon tayong istorya sa wala naman kami gano'n. Kasi yung gano'n namin, laging may hawak ng lolo ko. Yung Yung razor, kay tatay, kay Ompong. Kasi nung bata ako, yung pagkakataon, siya rin yung gumugupit sa akin. Kaya nakita niya ako, minura lang niya ako. Kasi nga, yung gupit, kasi alam mo yung, di ba, may bangs ka. Alam ka sa mga batang 90s, di ba, dati meron po tayo yung buhok na bao. Oo. Yung bao, ganun yung buhok ko. Bowl cut. Bowl cut. Uy, pero ang cool nun, no? Ang cool nun na yung parang yung lolo mo yung nagugupit sa'yo. Oo. Ibang bonding yun, di ba? Nung bata ko, lolo ko yung nagugupit sa akin. Okay, tingnan nga natin sa ating mga viewers kung meron ba silang huling-huli sa akto moments. Tingnan nga natin kung nakaka-relate sila. Ayun, sabi ni Kuya Daven, too risky to share. Wow. Ano ba yan, Daven? Saan ka ba nahuli? Di ba? Okay, sabi naman ni Sir Loy, huli sa akto, I was impersonating one of my profs in college. Tawanan buong class, not knowing that the same prof was already at the entrance of our classroom. Natawa and impressed naman siya, pero nag-apologize naman ako sa kanya after class. Uy! Totoo yan. Nangyari yan sa amin nung college ako. Pero hindi ako. Kaklase ko. Kaklase mo. Tapos, alam mo yun doon kasi, di ba yung Bintana? Hindi. Yung pintuan. Okay. Nandun pa siya, nakaganyan siya. Sinagaya niya yung prof. Hindi niya alam yung prof nasa likod na. Tapos yung prof, ng tao, tawan-tawa sa kanya. Nagpipigil lang. Well, college yun. Ganun yung nangyari. Uy, pero alam mo kung ako man mismo yung yung professor na yun, nakita ko yung estudyante kong ginaganon ako, siguro ako matutuwa rin ako. Tawa ka rin ng tawa. Diba? Kasi ng tawa, at least hindi masama yung loob niya. Hindi rin masama yung pinoproject nung estudyante mo na kesa buti ginagamit pang patawa lang. Diba? Okay, tingnan nga natin sino pa. Ano pa ang mga relatable moments natin ng mga viewers dyan? Okay, wala na raw. Okay. Tignan natin kung ano ba ang susunod. Guys, abangan nyo po. Kung makaka-relate man kayo, please just comment down below. At eto na po. Let's see. Barkada gone wrong. Ayan, Kuya Caleb, ikaw muna mauna. Anong prank o trip ng barkada na sobrang sablay at muntik nang mauwi sa gulo? Ano may mga prank mo na yan? Yung mga ganyan. Naisip ko tuloy, meron nga ba? Ako kasi, nung college ako tsaka high school, konti lang yung barkada ko eh. Tapos mga yung mga nerdy. Okay. Nerd tayo nung college tsaka nung high school eh. Well, naalala ko lang nung college, isa lang yun. Ako naman yung pakananon. Prank lang yun. Yung ka-org ko nawawala yung ID. Okay. Hindi niya alam, nahulog pala yung ID niya. So nakuha ko, tinago ko. Tapos talaga balikan namin sa school. Sobrang fixated, kumaga. Kaya sa kainan kami, kain muna tayo, di kumain kami. Hanggang makauwi, muntik ko na hindi masoli sa kanya. Pero alam mo nasa yung ID. Nasa akin. Yun lang. Okay. Yun lang naman yung prank ko. Kasi, sablay. Wala eh. Wala. Kasi nung high school tsaka college, wala eh. Okay. Ako medyo tarantado talaga akong tao. Siguro yung, hindi ko makakalimutan na prank gone wrong is nung, college ako, kasama ko yung mga co-male candidates ko dun sa isang pageant.
nasa pinakataas kami floor, pababa kami ng ground floor. Ang dami kong pinindot na na level doon sa elevator. Tapos biglang may pumasok na guard, nasa 8th floor na ata kami. Ako yung parang nandun sa pindutan. Kasi pag walang tao doon sa elevator, ikaw yung magaganon. Parang ikaw na yung mag-i-initiate. Tapos tinanong ko yung guard. Sabi ko, ma'am, saan po kayo? Sabi niya 4th floor daw sa parking. Tapos parang bigla ko siyang biniro, sabi ko, ma'am, gusto niyo bumaba sa 6th floor? Ganoon ko. Tapos ayun, wala, nagalit siya sa amin. Pinagsabihan niya kami, tapos parang muntik pa akong mag-guidance noon. Ano kaya, second year, first year? First year. First year. First year. Ito yung mga mga pasaway talaga. Makukulit ka pa talaga niyan. Okay. Kasi wala na akong maalala. Nasablay na talaga yung akala mo, yung mapapag-guidance ka. Okay, good. Wala. Pero nung high school ako, dahil sa student council ako noon, okay, may nangyari noon na kasi malaki yung oval namin sa school. Na hindi ko alam kung orchestrated ba yun or what not. Nasa gitna ako. Nagbatuan ng yung alam mo yung bote ng Coke na bote talaga. 1.5. Yung kasalo. Yung babasagin. Batuan sila, tapos dalawang grupo na sila. Ayun lang yung naalala ko na talaga muntik magkasakitan kasi isipin mo, bote talaga ng baka na yun, parayot na yun eh. Ganun nga. Diba? Iba pa naman sa Tondo. Sa Tondo yan? Tondo. Oo. Sa Torres High School. Ayan, parang ganyan yung mga almusal ng estudyante dun eh. Oo, ganun. Diba? Pero nasa gitna ako, kasi ako yung student council, hindi ko alam gagawin ko nun. Tapos alam mo yung manguhuli ka ng mga estudyante, syempre sinuhulihin mo doon, lakas na nagbabatuhan. At hindi mo rin mamukaan. Oo, grabe yun. Kung sino man yung may pakana, di ba? Ang batuhan talaga nun yung mga bote ng Ayun. Buti na lang wala natamaan. Wala naman. Okay. Pero nabasag talaga, basag doon sa Tigwalis naman kayo nun. Ay, hindi. Ba't mo gwawalis? Ay, Guess naman. Okay. Yeah. Tignan nga natin ang mga comment natin dyan. Kung meron man. Ayun. Nag-comment si Direk. Ito ata yung tungkol sa kanina. Sabi ni Direk, during my corporate job days, nagprint ako sa office ng letter of complaint sa direct supervisor ko na assistant vice president na naka-address sa vice president ni boss. Tapos nakita ng boss ko. Ano kaya laman ng letter na yun? Parang Kaya kasi tingin mo, ano yung kinomplain doon? Hindi ko alam. Siguro sa tao. Sa tao din. Pero alam mo hindi kasi, ang weird nun. Never ko pa kasi nagawa yan sa amin nung nagkatrabaho pa ako sa Ortigas. Pero alam mo yun, yung mismong, doon ka mismo magpiprint sa office. Tapos ikaw pa yung makikita. Direct mo agad makikita, no? Okay, yung weird. Tsaka, naalala ko lang is yung nag-resign ako. Pero doon ko print sa office yung resignation letter ko. Wala pa naman tao. Ako pa lang nandun. Ang tibay ng loob mo nun. Hello po. Alam niyo po kung sino kayo. Oo. Tapos talagang alam mo yun. Buti hindi nila napansin. Gets naman. Buti na lang, alam mo yung mga walang extra papel. Diba? 1 copy lang yung napiprint mo. Yun lang, pero yung, complaint, parang weird no? Tapos doon ko mismo nag-print. Tapos nakita rin agad, diba? Okay. Ayan naman, sabi naman ni Mami Ray, huli ko sa akto yung tatay ni Girl. Why? Parang ibang huli Parang ibang huli naman yan, Mami Ray Kaya wala na siyang masabi or mag-deny. Siguro nagchachacha sila. Okay. Chacha lang. Ayan. Sabi naman ni Sir Loy, barkada prank gone wrong yung nilusen ng tropa ko yung pepper shaker sa Lugawan near our school. Nangyari sa akin yan, no? Then we waited for the next guy to use the pepper shaker. Ayun, nabuhos lahat ng contents ng shaker sa lugaw ni Kuya. Galit na galit siya. Eska po kami one by one. Silently again. Nangyari sa akin yun. Ginagawa yun? Hindi ko alam kung sino gawa. Sa lugawan din. Pero yung pepper, yung paminta. Hindi ko nakain yung lugaw ko Ba't mo naman itataktak yung paminta doon sa Hindi, di ba yung gaganon mo. Tapos yung pagkaganon ko, kasi lahat bagsak. Nahulog. Nahulog. Wala, sayang yung lugaw ko kinakain. Dapat tininidor mo na lang. Hindi ko alam Pag ganon ko,
Hulog na agad. Nandun hulog na. lahat. Sayang lang. Sayang Magkano yung pa kaya ang lugaw, lugaw doon? Nasa 20. Mura lang naman yung lugaw nun. Lugaw lang sa amin nun. Pag walang laman, siguro 10. Uy, naabutan ko yung lugaw, 10, no? Yung pinakamura, no? 10 piso marami na yon. Tapos may mga manok-manok pa. Sa amin, pag merong ganon, tsaka yung itlog, 15. Ay, siguro yung sa inyo, 10 piso ang laman lang luya. luya lang, di ba? Ayun yung base, 10. Okay. Tapos, kapag may itlog, 15. 15. Tapos, pag may tokwa at baboy, 25. Hindi naman panahon kasi rin, that was like 2010, 2009, mura pa. Uy, nakakamiss yung mga ganong moments. No? Oo, panahon pa ni Pinoy yun, mura lahat ng mga bilihin doon. Okay, nung panahon ni Pinoy kasi, nag-trabaho, college ako na, pero meron akong part-time. Ang 500 pesos, 500 pesos mo, pag bumili ka sa grocery, ang dami mo uuwi. Oh, guys, alam nyo, back when it was 2010 ata, yung mga researchers, ang binaba ng value ng 1,000 ngayon, 6,000. 6,000 pesos. Magano na ngayon. Pero noon, 500 mo, kasi, part-time ako noon eh. Yung kita ko, pag pupunta ako ng grocery, ganon. Puno na yung ref. Di ba? Hindi naman. Well, kahit pa paano. Kahit pa paano. Ando na yung mga kailangan. Pero may 500 mo, wala. Parang ilang piraso lang mabibili mo eh. Ang bilis lang mawala. Okay. Anyway, kaya guys, dapat magsisend po kayo ng stars sa amin para kahit pa paano may mga mauuwi man kami sa bahay namin. Di ba? Anyways, okay. Tignan nga natin sa ating mga viewers for tonight kung nag-comment ba sila. Parang meron nata si Sir Loy. Okay. Wala na pala. Ano nga ba ang next natin? Ito, kuya. Next topic. Ito, Operation Takas. Okay. Ayan. Ito, medyo mag-iisip pa ako dito kasi wala pa ako naisip dito eh. Kailan ka huling tumakas sa klase o trabaho at saan ka napadpad? Marami akong kwento dyan. Well, una, nung high school, yung physics namin, 4th year ako nun, yung physics namin, lagi ako nakaupo malapit sa pintuan. Okay. Tapos kasi noon, yung kwarto namin noon, medyo mainit, tapos madilim yung lugar. Wala. Ako noon eh, lagi ako nagkakat. Pero daw babagsak. Nagkakat ako. Hindi po namin sinasabing mag-cut kayo ng klase, mga batang nanonood. Especially sa mga nasa high school dyan, di ba? Ano lang yun, nung bata-bata tayo noon. Bata-bata. Pero hindi naman po sinasabing gawin nyo rin. Ayun, nagkakat ako noon kasi tinatamad ako. Last kasi yun eh. Last subject namin. Ayun ba yung panghapon ka pa? Alam mo? Hindi. Mula umaga hanggang hapon sa klase ako nun. Ay, okay. Section 1 ako nun eh. Kasi talagang tamad ako. Tapos student council president pa ako nun ha. Tamad ako. Pero hindi naman ako uuwi. Hindi ka lang magkaklase? Bibili ako pagkain sa labas. Okay. Tapos punta ako ng office ng student council. Doon ka natatambay? Hindi kasi nung mga panahon na yun, physics class, tapos, hindi ko masyadong maintindihan yung class. High school, may physics na kayo nung high school? Physics class, 4th year. 4th year yun, physics class kay Dr. Tavios, RIP, sumalangit na wa kanyang kaluluwa. Talagang ako noon. Nagka-cutting class? Nagka-cutting ako noon. Okay. Tamad ako pumasok doon kasi hindi ko maintindihan yung mga lesson. Ayan yung mga klaseng nakakaantok na medyo papikit-pikit ka na di ba? Tapos, yun. Makita mo man lang yung ibon sa bintana. Pagbalik mo doon sa whiteboard, nasan ka na agad, di ba? Nasaan na tayo ulit? Alam mo ngayon, going back, wala akong maalalang lesson sa physics class namin noong 4th year. As in, talagang hindi ko maintindihan. Hindi ko maalala. Tapos nung college naman ako, nung nag-grad ako, 3rd year. 3rd year college ako noon. May klase kami hanggang 9 p.m. Ay. Alam ko parang, it's either law or accounting. Ay, ako rin ata law and contracts. Law ata yun. No? Hindi ako pumapasok. Kasi 3 hours pa yun. Kasi yung girlfriend ko nun, lagi niyang, sabi, punta kami sa ganyan, punta kami sa ganyan. Yung mga panahon na yun, wala nang masyadong pakialam. Pero hindi na ako bumagsak Kasi, sabi nung prof, doon sa isang klase, sabihan mo si Alvarez, kapag di pa siya pumasok ngayong klaseng to, babagsak ko na siya. Okay, kumbaga, i-DDO ko na siya. May warning ka na. Oo, i-DDO ko na siya, drop unofficially. So, pumasok ako. Tapos nakabawi ka naman. Nakabawi naman. Kasi after nung week na yon, midterms na.
Pasado Grabe. naman ako. Parang ilang ilang session lang yung pinasukan mo nun. Hindi kasi talaga 3 hours. So, sa isang linggo, isa lang yun. Ay, alam ko, may ganun din ako. Ano pumapasok? Tapos, pasado naman ako nun. Nakabawi, na-clutch kumbaga. Lo yun, lo. Okay, ako naman. Ano yung prof ko nun pero mabait yung prof ko nun. Sa akin, medyo similar tayo ng dating. Operation Takas, high school din. Ang pinagkaiba lang natin, ikaw hindi umuwi, ako diretso computer shop. Hindi. Kasi mga panahon hindi ako mahilig mag-computer. Ako naman, siguro, ang kasama kong magkating nun, top 1 ng klase namin. Si Orbistondo. Si Ken Orbistondo. Kasi parehas kaming mahilig sa Dota. Dota boy. Ganun. Dota 2. Nagkakating kami nun. Grade 8 ako neto eh. Pagkakating namin, ayun na, Dota na. Minsan nagki 3 hours pa kami, 2 hours. Tapos siya top 1, ako napupunta pa akong top 9. Friends pa rin kayo ngayon? Oo, kaso ngayon, doon ako nag-major in marketing ako. Siya naman, nag-nursing. Pero magaling yun sa math. Sa math. Tapos, isa ata siya sa mga pamilyang apektado nung Marawi. Nilipat siya from Mindanao to Makati. Okay. Tapos ayun, ang galing niya rin mag-chess. Pinanglalaban siya ng school namin before, nung high school namin before, sa iba't ibang competition. Siya yung nagre-represent. Nice. Okay. Tapos meron din akong time na nagkakating naman ako, grade 9, para naman sa soccer. Bakit? Ano to? Sa school? O... Sa school. Kasi yung mga kalaro ko sa soccer noon, yung isa anak ng guidance counselor. Okay. Hi Kent, saka Kyle Incilio. Yan, magkambal yan. Okay. Tapos, kaya niyang gayahin yung signature nung prof, nung coach namin. Okay. Pupunta na lang yan bigla sa sa classroom. May dala-dala ng letter. Oo, tapos ayun, diretso na kami sa bahay. Okay. Wala pa akong dalang sapatos nun Ang susuotin kong sapatos, yung damit nila, yung sa kanilang sapatos, yung damit nila, pati yung short nila. Tapos saka kami maglalaro. Okay, bakit? Ano yun? School sanction? O naglalaro lang talaga kayo sa inyo? May training. Training talaga? Oo, may training. Minsan naman maglalaro lang talaga kayo doon sa... Hindi, yun, maglalaro kami sa BGC, sa turf, sa BGC. Okay. Ang mga kalaro namin nun, Koreano, Nigerian, gano'n. Nung bata-bata pa kami. Pero ngayon, nung tatrabaho, meron din ako. Okay, nung may girlfriend pa din ako noon. Okay, ito naman, yung mga may sakit ka, kunyari. Okay. Oo, tapos alam mo ko okay, may sakit ako kunyari noon. So, hindi pa ako makapasok, ganyan, sakit ako. Kaya sa akin pumunta. Pumunta kami ng museum sa Antipolo, ano to? Pinto Art Gallery? Pinto. Punta kami Pinto, doon kami buong maghapon. Tapos, maganda ba doon? Maganda doon? Maganda. Tapos ito yung panahon pa na, hindi pa kasi nabubuksan yung may mga bago sila exhibit yun eh. Pumunta kami doon. Ito yung first time na pumunta doon. Okay. Oo, first date namin sa Pinto Art. Kamusta naman experience? Maganda, masaya. Tapos, meron kami pinuntahan no na Kainan. Sa rooftop. Tapos, parang alam ko Cloud9. Basta, hindi ko na matandaan Basta rooftop yun. Tapos, hindi naman kami pagkain. Mahal lang. Overlooking yung yun. Overlooking yung Tapos, ayun. Buong maghapon lang ako nandun. Okay. Ayan yung mga operation takas natin ng mga kabataan natin. Diba? Uy, pero grabe, ilang taon na rin ang lumipas, no? Looking back, parang tinatawanan na lang natin sila ngayon. Pero syempre, mga panahon na yun, di ba? Anyway, tinatin ko yung mga comment. Okay. Ayan, sabi ni Sir Loy, Operation Takas sa magdamagang walwalan. Yung magpapaalam na bibili lang ng additional alak or pulutan or yelo or wiwiwi lang, pero uuwi na pala. Ayun yung nangyari sa akin yan. May mga ganyan na rin ako. Ako naman nung college din. Ang dami ko kalokohan nung college Pero, ayun. Okay, aamin na po ako. May pagkakataon, nung third year college din ako noon, 3 days straight, ang paalam ko nagagawa ko thesis. Kasi nung panahon namin, pag nung third year, doon lahat ng thesis Yung pero hindi. Kasi inuman lang ako noon. Uy, grabe, 3 araw, sunod-sunod. 3 araw straight. Tapos, uuwi ako para lang maligo. Ganun. Okay. Uy, pero panahon na yun, 18 na ako noon. Okay. Ako naman, pa ako noon? 15. Okay. Inaya ako, birthday nung isa kong tropa sa West Rembo. Inaya niya kaming uminom, tanghaling tapat yun. Tapos?
di yan, kumain na kami ng pansit. Biglang bumili na ng alak. Nakita ko ang alak, gin sa kalamansi. Pagtingin ko ron sa pwestuhan, nandun sa may rooftop, walang bubong. Sabi ko, teka, baba lang muna ako. Pagbaba ko, sakay na agad ako ng jeep. Di na ako bumalik. Hanggang ngayon, binabato pa rin sa akin yung pagtakas ko na yun. Pero isipin mo, tanghaling tapat, mag-gin kalamansi ka. Okay. Huwag na lang. Okay. May naalala ko rin ako dyan. Sorry, college din ako nito. Ako high school ako noon, grade 10 ako noon. Pero ako naman college ako, third year ako. Hi, mofos, sa mga mofos dyan. Kaya nyo yung sarili nyo. Okay. Ano to, alas 3, alas 4 ng hapon. Nasa walls kami sa Intramuros. Okay. Meron pa nun uso yung vodka na flavored. Pero malakas yun, nasa mga 10%. 10 to 12. Ganyan. Tapos, sarap pa na kami mas Sprite. Ganyan kalaki yun. Tapos Tridor pala. Ay, walang. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Meron akong, I forget if it's a thesis defense or something. Basta meron akong mag-present kami. Pumasok ako ng yung prof ko umiikot talaga sa paningin ko. Tapos, buti nakakahinga pa na maayos nun. Ito na nga. Ang sabi sa akin ng mga kagrupo ko, ang daldal ko daw. Ayan yung mga hindi mo na makontrol yung ano mo. Kasi ang dami ko na sinasabi. Tapos yung prof ko, tontawa sa akin. Buti hindi ka napansin. Ito na nga, hindi ko alam. Tapos sabi ng mga kagrup ko, tumigil ka na. Dahil ko sinasabi, ganyan. Tapos ito yung mga kalokohan nila nun. After, kasi kami yung first magpe-present. After namin magpe-present, sa likod ako, natulog ako sa likod. Hindi sa upuan sa likod mismo ng, Alam mo ba, iniwan ako mag-isa doon? Ng mga kaibigan mo? Wala na ako kasama. Nagising ako. Wala, hindi kaibigan yan. Anyway, yun. Okay, gets naman. Sorry na. Ayan na yung mga operation takas po natin, no? Ayan, tignan nga natin. Sabi naman ni Mami Ray, ako nung college ako, hindi ako nagpapaalam kay mama ko na mag-watch kami ng mga classmates ko ng movie sa Greenbelt. Uy, ang layo no? Ayaw nga pala sa Manila nga pala nag-aaral si Mami Ray. Sa UAC. UAC tuloy. Anong EYAC? EYAC. Tapos yung after ng movie, pababa na ako kami sa stores. Diyos ko po, magkikita kami ng mama ko sa Greenbelt. Siya naman yung manonood, no? sabi naman ni Mami, ikaw talaga anak. Okay. Ano nga ba ang susunod nating topic, kuya? Ayan, let's see. Maling text, maling tao. May mga na-text ka na ba sa conversation mo? Or ano ang pinaka-wild o nakakahiya na text o voice message na naipadala mo sa maling tao? Okay. Ikaw muna ako niyan. Siguro hindi naman sa wild, pero talagang hindi ko sinasadya. May ano lang ata ako. May finorward o voice message na sa iba ko na-send, tapos hindi ko masyadong close. Ganon lang. Wala laman? Alam ko tungkol rin sa relationship namin ng girlfriend ko yun eh. Okay. Tapos sa iba ko na-send, tapos babae din. Ganon. Sorry na lang ako ng sorry. Ako ganon din. Ito naman, third year na ako, fourth year college. May away kami ng girlfriend ko, as in malala. Kasi ngayon, yung tropa ko, na kinakwentuhan ko lagi, chat ako. Tapos, hindi chat ako. Send. Nagtataka ako, ba't ang tagal mag-chat pabalik? Usually naman, nag-chat pabalik agad yun. Alam mo nung chinek ko kung kanino ko sinend? Kanino? Dun sa kaibigan mo? Dun sa girlfriend ko. Ay. Hindi ko alam kung anong, as in, hindi niya nireplyan. Pero nag-usap kami after, no? Pero hindi niya ako nireplyan. Okay, pero na-bring up pa yan. Oo, sa kanya. Wala siya sinabi sa akin. Pero grabe, kasi talaga ang dami ko sinabi doon. Pero hindi ko nga maalala kung uminom ako doon or not. Pero, yun. Feeling ko uminom ka nun. Kasi ang dami ko sinabi. Lahat na hinanakit ko sa kanya noon. Tapos sa kanya mo na. Tapos sa girlfriend ko na chat. Siguro tinanggap niya yun. Diba? I don't know. Nasa Canada siya rin. Hello. Pero yun. Yun yung talagang malala. Malala na maling text sa maling tao. At dami. Kasi talaga parang ganito siya, ganyan siya. Full rant na, no? Rant talaga na di ko alam pre, ba't ganito siya, na ganito, ganyan, yung mga pinagsasabi niya sa akin, as in talagang pinagagawa niya. Oo, tapos, ayun, hindi namin pinag-usapan. Pero nagbago siya nun. Ha? Ha? Wala raw. Wala rin pala nangyari. Pinag-usapan namin, pero hindi namin feel detail.
Gets naman. Pinag-usapan namin, ba't ganun, ba't ganyan. Okay. Pero hindi na yung para isa-isahin mo. Kumbaga, hindi na kayo nag-dive into that topic. Pero kasi alam ko, inano ko yun, yung in-unsend. Buti na lang may unsend nun. Pero hindi ko alam, hindi ata unsend ang tawag doon. Sana nakalimutan ko yung tawag doon. No? Yung aalisin mo, yung pagnasan mo na, unsend nga ata yun. Pero anyway, yun. Okay, gets naman. Pero hindi ko alam kung nabasa, mahaba yun. Okay, ano nga, sa ating mga viewers ba, may nakaka-relate ba? Tingnan nga natin. Ayun, sabi ni Sir Loy, not me but a friend. He mistakenly sent a text message to one of his colleagues. The text message was supposedly for his wife. Contents of the message, gruesome and naughty things that he plans to do his wife in the bedroom once he gets home. Okay. Okay. Uy, pero ang lala ng mga ganun. Hindi naman nangyari sa akin niya. Pero, nangyari sa kanya one time, yung ex ko kasi, naging ka-office mate ko din. Sort of sinundan niya ako sa dati kong work. Na hindi ko alam, nag-apply siya. Anyway, so may event, may inuman. Tapos, medyo naughty-naughty tayo nun. Akala ko walang tao sa paligid. So, ano nga sabi ko sa kanya. Tapos, biglang may mga lumalabas na tao sa gilid. Naririnig pa rin pinag-uusapan namin. Tapos, sabi lang sa akin nun, hindi ko makakalimutan yun. Sabi lang sa akin, babae yun. Ay, naku kayo dalawa, umuwi na nga kayo. Buti ba na, parang get a room, hindi ka ginanon. Hindi naman. Tapos tawa sila. Okay. Tapos, kasabay namin sila, bababa na rin kasi sila. Bababa sila. Pinauna ko na sila. Pinauwi mo na agad sila. Pinauna ko na sila ng elevator. Sabi ko, susunod na parang ang hirap kasing no? Magpakita ng mukha nun. Hindi, ngisi talaga. Alam mo yung ngisi nila iba. Anyway, yun. Okay, eto na. Ang next sa topic natin. Okay. Barkada sabotage. Ayan, ano nga ba ang barkada sabotage? Ito ang pinakabarubal na ginawa mo sa kaibigan mo nang hindi nila alam na ikaw ang may pakana. Ayan, ano ang mga nakaka-relate kang topic dyan? Wala eh. Okay, ako meron siguro isa sa mga pinakamalala is yung, ayun nga, nabanggit ko kanina nung nabasa ko yan. May kaibigan ako na kasali rin siya dun sa isang ng isang group ng FB page. Tapos pinost ko siya doon na nawawala siya. Nabanggit mo nga. Tapos, ayan, nawawala siya. Tapos, nung nawala na sa isip ko yung post ko na yun, tapos bigla, maya-maya, parang 3 hours after, may mga kumakatok na raw sa bahay niya, tinatanong ako. Pero hindi. Kung nakita na raw ba siya, ganyan. Hindi anonymous. Hindi. Ano yun, wala bang anonymous sa FB. So, pangalan mo yung nakalagay doon? Oo, tapos yun, talaga, itsura niya talaga, mukha niya. Sobrang detailed pa, huling nakita ganitong suot na damit, sa ganitong street. Tapos ayun, galit na galit siya. Nalaman niya na ikaw? Ay, alam niya eh. Ako yung nag-post eh. Tapos siguro mga 2 taon niya ako hindi kinausap. Pero bakit mo ginawa? Wala kasi ako man trip dati nun eh. So, as in, pag ako yung nan-trip sa... Okay. Wala, hindi pala to ako. Pero, kakilala ko yung, college na to, second year ata ako, third year. Kumalat lang to sa amin Sa isang church, may grupo ng mga, kasi sa school namin, yung org namin dalawa, ako bukluran, socio-political org yun, may kalaban kaming org, Tugon ang pangalan. Anyway, yung sa Tugon, 2 yun na magkaibigan, doon sa church, kasi I don't know, I'm a Catholic, pero sa church nyo pala, sinasabi yung mga, dasal o panalangin para sa kaluluwa ni ganito, ni ganyan. Tama ba? Ngayon, one time daw, nag-church yung 2 na magkaibigan. 2 lalaki. Narinig daw nila, panalangin para sa kaluluwa, tapos buong pangalan nila. Uy, parang pangit ng trip na yun, Okay. Oo, sabi niya, nung na parang nag-rant siya, na parang yung mga batuhan lang ng asaran, bakit nauwi sa ganon? Oo, kasi talagang, yung buong pangalan daw nila, na panalangin para sa kaluluwa ng mga yuma, ito lang. Ayun, okay, naalala ko yun. Kasi, naging issue siya sa amin. Hindi ko alam, hanggang ngayon, hindi alam kung sino yung nag-send nung pangalan. Sa simbahan. Sa simbahan. Okay.
Oo, yun yung naalala ko. Pero hindi naman nangyari sa akin. Nangyari sa, yun, nakalala ko kasi, ka-schoolmate ko nung high school, yung isa sa kanila. Oo, so parang, okay. Uy, pero ano yan medyo kakaibang idea Oo! Ganyan sa botahe. Okay, tingnan natin ang ating mga comments. Kung may nag-comment po ba? Ayan. Let's see. Sabi naman ni Sir Loy, overnight, Boy Scout camping, nilagyan namin ng uling from bottom ng kaldero yung mukha nung kasama namin while natutulog. Sabi niya naman, full face paggising niya, naubo pa siya sa daming black scoot sa mukha niya. Buti na lang hindi siya in-allergy, no? Uy, ayun! Si Ma'am Christine! Hi, Ma'am Christine! Kumusta ka na? Nag-send ng 35 stars si Ma'am Christine. Ikaw talaga ang top 1 sender namin, Ma'am Christine. Thank you, Ma'am Christine. Maraming salamat po. Sana po makapagpahinga kayo mamaya at habang nagpapahinga kayo, i-rewatch nyo na lang. Yes! Ang aming live. Yes. For tonight. And of course, kayo po ang nag-recommend neto kaya talagang ginalingan namin. Yes. Diba? Oy, ano nga ba ang last natin na topic for tonight? Ayan, bawal sa bata, pero ginawa noong bata ka pa. Bawal sa bata na ginawa mo ng bata ka. Ikaw, isip muna ako. Uminom. Oo, ilang taon ka nun? Pinakabata siguro ko uminom na nahuli ako ng tatay ko. Kasi yung pinakauna kong storya na uminom ako, hindi ko pa gusto. Na peer pressure lang ako sa service. Kailangan, service namin pauwi ng school. Okay. May service ako noon eh. Tapos may grade 9 student doon, grade 8 ata ako noon. Hindi niya binubuksan yung pinto pag hindi ka sumashot. Tapos bumili siya ng gin sa 7-Eleven. Doon ko rin nalaman na pag umiinom ako, namumula pala ako. Kaya ako nahuli. Pinilit niya ako uminom ng gin noon. Tapos, ayun, umuwi ako. Pagka-bless ko sa tatay ko, hindi ako nakipag-usap. Diretso ligo. Kasi ang baho ng gin. Naamoy ka. Yun. Pinaano niya sa akin eh. Pinagano niya yung bunganga ko eh. Uminom ka, no? So yun, galit na galit siya. Pero, grade 8 ka nun, siguro mga 13. 13. Hindi kasi kami, bawal sa amin yan. Alak. Kasi Christian kami nun eh. So, ang nainom lang talaga nun, yung lolo ko na Catholic. Tapos, ako pa kasama niya nun. Lagi yun, may bote siya nun ng Ito yung Pelpilsen. Papatago pa yun. Tatago ko sa lola ko. Kasi ayaw siya pinapainom yun eh. Tapos, bibili ako sa Tapos, minsan yung lola ko, doon, nagwawalis sa may labas namin. Tapos nakikita. Hindi. Bago ko pumasok, pintayin ko muna siya makapasok. Ganon. Kaya ligtas ang lolo mo. Ligtas yung lolo ko. Lolo ko, lahat ng kalokohan namin, dalawa nung bata ako. Pero yung ginawa ko nung bata ako na bawal, wala eh. Kasi, okay. Ano yan? Sa Laguna to. Papa, wag ka muna manood. Hindi. Ito siguro, ganun din ako, 12, 13. Okay. Ano namang kalokohan yan? Kasi yung sa amin, nagdi-deliver ng gasol, yung malaki. Tangke. Yun? Tatay ata nung ka-churchmate namin or kamag-aka doon, no? Ngayon, yung kanyang motor, doon sa gilid doon, parang may lalagyan, may Yossi. Okay. Tapos yung Yossi niya nun, basta kulay green yung ilalim. Yung green. Fortune. Di ko alam, basta hindi masarap. Mighty, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi yung panahon kasi na yun, di ba, wala eh. 12 years old, 13 ako noon. Curious ako, bakit ba gustong-gusto nila? Kasi yung tita ko noon, si Dimple, nag-Yossi. So, ginawa ko noon, habang sa loob ng bahay yung nagde-deliver nung naghitit ako. Pero naubo pa ako noon kasi nga parang pangit ng lasa talaga. Tapos, hindi ko na ginawa. Kasi napangita ka na sa lasa. Ang pangit ng lasa. Medyo may ganyan rin akong storya. Similar tayo, na-curious sinubukan. Na-curious ako. Kaya dyan. Pero gano'n na ako ng 12, 13 years old na ako noon. Medyo preteen na ako noon. Nung sinubukan ko. Iba talaga ang ang nagagawa ng curiosity. Curiosity kasi curious talaga ako. Bakit ba gusto nila? Okay. Yung gano'n. Anyway, tingnan nga natin kung comment. Kung ang mga comment natin dyan. Ito, sabi ni Sir Loy. I think 6 years old yata ako noon. Summer, nangihingi ako sa uncle ko ng water.
kuha siya sa rep, salin sa baso. Pag inom ko, nagtataka ko bakit iba ang lasa and umiinit na chest ko. Masakit sa lalamunan. Yung pala, lambanog. Lambanog ang nabigay sa kanya. Ang lambanog, tama ba? Walang kulay yun? Oo. Depende. Walang kulay. Walang kulay. Tapos nasa clear din na lagayan, di ba? Parang gano'n. Okay. So, hindi niya alam na, okay. Ayan, okay. Ito, si Direk. Sabi ni Direk ay, let's see. Sabi niya, ayon sa studies, madaming bata ang naglalaro ng bahay-bahayan na nauuwi sa hindi magandang resulta. Ay, oo. Nagiging masamang childhood memories. Okay. Eto naman, kasi mahilig ako sa mga anonymous Pinoy confession sa TikTok. Yung laman ng TikTok, halo-halo yan eh. Meron ako one time, babae siyang bata. Ang nangyari nun, meron siyang pinsan lalaki. Tatlo sila, yung isa, mas matanda na 2 taon. She was 6, yung isa niyang pinsan, 6 years old din na lalaki. Tapos parang 9 or 8 yung isa nilang kasama. Ang sabi niya, naglaro silang bahay-bahayan. Ang damit daw niya noon is, dress. Yung dress na, basta dress. Kaya. Skirt. Bestida. Bestida, dress. Tapos, nagbabahay-bahayan sila. May nangyari daw sa kanya, tsaka sa isa niyang pinsan na 6 years old. Pero, alam nung isa pa nilang pinsan. Pero, they were kids daw back then. So, parang sa kanya, hindi niya alam kung yung nangyari ba, was it right or wrong. Kumbaga, hindi niya pa alam kung ano ang tama at mali. So totoo yun. Pero at least yun, di naman natin sinasabi na okay yun, no? Pero at least yun kasi bata. Okay. Hindi ibang tao, hindi adult yung gumawa. Pero ang sinasabi niya ngayon, yung kanyang pinsan na yun, nakikita pa rin niya, hindi daw niya alam kung naalala pa nung pinsan niya. Pero siya, vivid sa memory niya kung ano nangyari that afternoon. Okay. May gano'n. Tapos meron naman din sa US naman, yung cookie. Ay, parang alam ko yan. Kasi diba, sa atin, nung bata tayo, di ba, yung genitals natin, iba ang tawag. Ngayon, sabi niya, yung bata daw, nagbago yung demeanor. Yung ugali. Oo. Ayun yung sa babae. Sa babae. Babae yung bata. Tapos parang sabi ng teacher, one time, nung nakausap yung teacher yung nanay, syempre in English, no? So, parang, bakit parang, laging tahimik, laging matamlay yung anak nyo. Tapos, sabi nung teacher, ang sabi lang daw sa kanya nung bata, my uncle, always eat my cookie. Then after nun, ayun, kasi talagang wide-eyed yung nanay kasi alam niya kung ano na yung nangyari. Kasi ayan yun. Ayun yung mali sa pagturo sa mga bata na hindi mo pinapangalanan ng maayos yung mga genitals or ari ng bata. Kaya rin nagkaroon ng libro na ako ay may titi, ako ay may pepe. Pepe ba? Pepe ata o pekpek, not sure. Kaya ayun. I think it was Lampara or Adarda Boxia. Lampara ata. Kaya mas okay na mas maging open tayo sa mga ganitong sensitibong topic para maiwasan yung mga ganyan na no. At saka sabi naman nila yung mga words daw na yan and the medium na we use, it doesn't matter. Lalo na kapag nagtuturo ka. Yes. Di ba pag sa mga play natin, part ng play po natin yan. Sabihin mo nga, tite! Ganon. Diba? At of course, yun sa sinabi rin ni Kuya Caleb kanina at sinabi ni Direk sa comment, mas okay rin sana na mabantayan natin ang mga anak natin, mga pamangkin natin habang naglalaro sila at magabayan natin sila ng maayos. Diba? Kailangan may guidance pa rin hanggang sa paglaro po. Hindi yung pinapabayaan mo lang lagi dyan. At ayan, okay, tignan na natin ang ating mga comments for tonight. Ayan, sabi ni Mami Ray, yung nagyoyosi ako, tinago ko pa kay mama ko. Tapos, nung nahuli ako, nagalit siya. Pero in the end, siya pa ang yung ka-jamming ko sa Yossi. Pero ang rule lang, dapat 3 times a day lang daw every after meal. Wow. Kami wala. Bawal kasi sa amin eh. Ay, hindi nag-Yossi, Armando? Wala, oo. Hindi nag-Yossi. Si Paba, hindi nag-Yossi yun. Pero, malakas uminom dati yun. Nung hindi pa siya Christian. Bago siya ma-convert. Bago siya maging Christian, kasi talagang inom kung inom. Kaya one time, isang beses, iniyaya ko siya uminom ng soju. Okay.
Soju, medyo ano na yan, no? Before, ano na yan, 2016, 2018. Ganyan. Basta ano na to. Hindi, 2020 something. Kasi, 2020 na. Kasi, anyway, soju yun, parang blueberry yun eh. Di ba, soju medyo malakas. Ngayon, ginawa niya, hindi niya kasi alam kung paano inumin yun. Hinati niya, tig-isang baso kami. Ako ang tagal ko mainom. Alam mo ba si Amando? Si Papa, sorry. Sorry, Papa. Si Papa, isang inom lang niya na gano'n. Dire-diretso. Wala sa kanya. Pero nagkatama siya after. Wala. Siguro dahil napupunta sa balbas si Tito. Diba? Yun, si Papa, yun. Okay, gets naman. Ito, sabi naman ni Sir Reynan, the most embarrassing na naalala ko ay yung ka-office mate ko na babae. Accidentally na-send sa Viber ng GC namin ng bad fingers at nabasa din ng mga big boss. Wow. Nag-sorry din siya kaagad at nagtawanan na lang kami after. Huy, parang ano yun, no? Kailangan mo talagang think before you click. Yung mga ganyan, di ba? Sorry po pero ang weird nun, no? Saan na ba yung mga boss mo? Mas weird yun pag may importanteng announcement. Yung sinundan. Tapos sinunod mo, dirty finger po. Yes. At ayan, sabi naman ni Patuti Lalo, bakit walang cutie? Yung akala ko, yung simpleng panghihilot ko sa uncle, okay lang yun pala masama kasi pinapatong niya na ako. Yeah. Yes, kailangan talaga yung mga pinapagawa sa atin ng mga tito, tita, nababantayan rin po yan. Pero alam mo, ang weird pa niya, no? May naalala ko na kwento na kinento niya sa mom niya or sa father niya ata. Sa mom niya. Pero yung mom niya hindi niwala sa kanya. Anong kwento niya? Na, she was sexually harassed nung uncle niya ba or someone. Uncle niya ata. So parang yung nanay niya, hindi siya naniwala sa kanya. Hanggang ngayon, dala-dala niya yun, kinento niya nung matanda na siya. Na gano'n ginawa sa kanya ng bata siya, na sexually harassed siya, inabuse siya nung uncle niya. Kinento niya sa nanay niya, yung nanay niya hindi naniwala sa kanya, pinagtanggol pa yung uncle niya. Yung mga ganun. I don't know, kasi, di ba nangyari sa amin, no? Pero what would you do nga naman na kung gano'n na yung anak mo, may sinasabi sa'yo? Alam mo kung anong gagawin natin dyan? Ano? Dapat, alam nila yung there are three sides of the story. naman tayo. Oo nga. Pero sa bagay, totoo dapat naman. hindi ka laging one-sided. Pero hindi, yun nga paano? Dapat, na yun, ikaw na yung nag-initiate na dapat kino-consider mo muna kung ano yung sinasabi niya rather than reacting, judging, or, pero ikaw, di ba, taking sides. Kung ikaw ba, kung ikaw yung nanay o tatay, would you believe your son or your daughter? Hindi niya naman sasabihin niya ng yun nang wala lang eh. Sige, every action is a reaction. Di ba? Bakit magsasabi ng ganun yung bata? Someone who's a kid, tama. Bata pa lang, isipin niya na ginaganon niya. Diba? At saka ang kwento pa sa'yo, it's not like sexual. Like ang kwento yung sa kanya, ito yung ginawa sa akin, ganun nga. Na alam mo yun, na walang malay. Walang mali siya din yung pagkwento. Yung pagkikwento. Pero, natouch na natin yun. Napakahirap talaga pag ganung mga position, Mahirap i-address. Lalo na kung kamag-anak mo pa yung gumawa sa anak mo. Well, anyway. Of course. At ayan, ito na. Para sa ating last comment, sabi ni Ma'am Christine, we watch some videos, R18 during class, pero nakamute. High school kami, tapos umiinom inside campus. Wow! Second year high school. Dala ng pagiging bata. Okay. Naalala ko tuloy yan, hindi naman high school. Lahat po ng kalokohan ko, lumabas ng college na. Ako high school. Ako college. Third year college yun ako neto. May ganap sa school namin, sa PLM noon. Okay. Nagiinuman sa shed. Alam mo yung C2 na litro? Ganon, pero ang laman hindi C2. MP sa tang grapes. Hindi ko alam. Basta yun. Yun. Ganon. Inuman sa loob ng campus. Ako maloko talaga ako nung high school. Ito last na to Siguro ang pinaka nakakatawa na lang na mga ginagawa namin nung high school, grade 10 ako. Grade 10 ikaw na yung pinaka-higher year. Okay. Kasabayan namin pumasok ng grade 8. Pag after recess, kumakato kami ng mga room ng grade 8. Pinapalabas namin yung president. Saka yung mga officer. Sabi namin, sino po president nyo? Pag lumabas na yung president,
pinapatawag po kayo ni Mr. Guerrero, labas daw po lahat ng gusto mag-boxing, pila na lang sa labas. Tapos pumunta na lang sa grounds. Tapos, pipira talaga siya sa labas. Bakit ka ganyan, Carlito? Gusto sumama sa boxing. 3 lang kaming gumagawa nun sa Fort Bonifacio. Pero hindi kayo na Hindi kami nahuli. Walang yung puto. So, ayun, yung make up kami ng activity sa grounds. Tapos alamin namin sino yung teacher nila. Pero okay, bakit nyo ginagawa? Yung malakas trip namin nun eh. Ganon kami kalala nun dati. Okay. Looking back, sana huwag niyong makakuha yung ganong behavior. Sa Andres Bonifacio, di ba? Tama? Fort Bonifacio. Parehas kami ni Direk. Parehas kami ni Direk. Katabi ng Yumak, ha? Walang Diyos. Okay. Okay. Ayan. Nasabi na po namin ang mga tinatago naming istorya. Sana po natuwa po kayo, mga kaibigan. At ito na ang pinakahinihintay nating lahat. Yes, ang pinapaboritong part ng ating kwento ngayong gabi. Ito ay ang Wet Confessions! Ang wild, exciting, and true confession. Okay, tignan nga natin kung ano ang sinabi ng ating first confessor. Okay. Let's see. Ayan. Sabi, it happened a few nights ago while watching Formula 1, a racing sport, with my friend and his girlfriend. Mm-hmm. Everything felt normal until iniwan niya kami saglit to grab snacks. Bigla na lang yung girlfriend nag-slide sa tabi ko, tapos dinikit pa braso niya sa akin. She kept giving me those subtle, flirtatious looks. Okay. Yung parang nagpaparamdam pero kunwari casual lang. Halatang sinusubukan niyang itago habang wala yung friend ko. Pagbalik niya, umasta siyang parang walang nangyari. Ako naman tahimik na lang. After a few minutes, sabi ko sa kwarto na lang ako manonood. Mas okay ng solo kaysa mas stuck sa ganung pangyayari. Hanggang ngayon, di ko alam kung ako lang ba nag-iisip nun o may something talaga. Okay. Pero ang weird nun, Dahil kasi nandun yung boyfriend nung... Umalis lang. Type ka din nung... Pero okay, let's be professional. Give him the benefit of the doubt. Pero kasi, baka naman ikaw lang nag-iisip. Hindi. Alam mo kung ano masabi ko? He did the right thing. Oo, tama naman yun. Para at least, di ba? Malinis konsensya mo, malinis relasyon mo ng kaibigan mo. Pero ibang usapan naman kapag yung babae sumunod pa sa'yo. Oo. Ibang usapan na yun. Hindi, feeling ko doon na lalabas yung malinis na intention mo. Oo. Malinis na intention mo. Kasi parang nga naman, napaka-awkward nun, di ba? Kasi lumayo na siya eh. Oo. Kumbaga kung lalapitan mo pa siya, kahit na lumayo na siya, alam mo na ibig sabihin niya sa'yo. Sasabihin niya sa'yo na... Pero, ano po nangyari no? Nung nandun ka sa kwarto, hindi ka na nilapitan. Siguro. Hindi na siguro siya nilapitan. Kasi hanggang ngayon, nagtataka pa rin siya kung anong nangyari. Oo. Pero, okay. Kasi sa lalaki, totoo yun, no? Minsan sasabihin natin, baka naman feeling ka lang or something. Pero, minsan po kasi, kadalasan, sa guys, yung mga ganong bagay, alam nila yun. Diba? Alam nila yun eh. Alam namin yun na... May gut feeling ka rin. Oo. Kung gusto ba talaga or may pinaparamdam sa'yo yung babae. Pero kung ikaw yung nasa ganong posisyon, anong gagawin mo? Would you do the same? Ano yan? Male din siya? Male din. Tama. Okay, gets. Ano? Would you do the same? Aalis ka na lang? Oo, lalo na kung close ko yung kaibigan mo. Oo, no? Ay, hirap nun. Ayan. Alam mo, proud ako sa'yo, ginawa mo yung tamang bagay. Yes. That's a good thing kasi una, hindi mo siya pinalaki. Yung alin? Yung bagay. Yung sitwasyon. Di ba? Hindi ka nag-overreact. Okay. Tapos, at least, walang alam yung friend mo. Tapos, hindi ka nakasira ng relationship o hindi mo na 4 points, kumbaga. Ng pink na ballpen for 10 points. Yeah. Of course. Ayan, okay. Sa susunod nating confession, ito po ay ang sinabi ng ating confessor. Let's see. I watch your live FB because of my former math teacher is an avid fan of yours. Wow. Hi, Ma'am Tin. I miss you. Okay. My favorite and best mentor ko yan sa basic calculus. I just want to confess about what happened to me. Few months back, I have this ex
na super intimate kami, though no sex naman, pero we are sending our private photos. I accidentally sent my picture to one of my cousin na guy. Nag-wow react siya bago ko pa ma-unsend ang pic. Dahil sa pangyayaring yon, blina-blackmail niya na ako. Palagi niya akong hinihinga ng nude photo. Kapag tumanggi ako, tatakutin niya ako na isend niya kina mama at papa. Guys, trigger warning Trigger warning. Dapat lang. Tapos? Ayan, okay. Di ko alam kung paano magsusumbong dahil baka magka-problema ang aming family dahil dito. Give me some advice, please. Okay. Okay, una, minor. I think minor. Okay, kapag ganyan, you should really trust your parents. Kung minor ka, tapos kunyari yung namba-blackmail sa'yo, hindi minor. Yeah. Kailangan mo, trust your parents, tell them what's going on. Ano na, 18 years old na. 80, kahit na. Kahit na. Kasi, kapag ganyan, trust your parents. Wala tayong magagawa it's a big thing. Okay. Lalo na, kung, I don't know, if it's, kasi si Ma'am Tin, alam ko galing sa Catholic school, maybe it's a big thing to their family, I don't know. You should trust your parents para alam mo kung anong gagawin. Okay. Kasi pag ganyan, that's a criminal offense. Blackmailing. Blackmailing. That's a criminal offense. I mean, I don't know if it's cyber libel pa din or something like that. Basta it's cybercrime. Lalo na kung binablackmail ka, ikakalat yung nude photos mo. Sa akin naman, hindi sa parents. Saan? Someone you can confide to. Kung kaya niya kausapin si Ma'am Tin or someone na, ayun nga, malapit sa kanya. Okay. Tapos, saka sila kumausap ng authorities. Mahirap sa parents kasi pinsan niya yun. By blood, sabihin na natin, may onting bias pa rin siguro pwedeng mangyari kung sasabihin niya yun na, yan, binablackmail ako ng pinsan ko. Pero ako hindi Sorry kasi, una, hindi naman niya kaano-ano. Kung parehas naman ng sexuality. Kung babae siya, babae. Okay lang. Dapat sa parent talaga. Kasi una, ayun yung may authority. Okay. Ayun yung may authority sa'yo na pwedeng magsabi. Paano pag sinabi ng tatay mo, hayaan mo na anak? Pag ganyan, ayun na. Diba? Find other source. Pag ganon. Okay. Pero, dapat talaga magsimula yun sa magulang. Pero sino ba namang magulang, syempre, ang kakampihan pa yung pinsan? Siguro mahirap sa part nung girl, nung 18 years old na sasabihin yung ganong issue sa magulang Mahirap talaga. Pero wala tayong magagawa Yes naman. Diba? Kasi, ayun yung nangyari. Kailangan, yun. Kasi, consequence talaga yun ng actions mo. Okay. Kaya mahirap talaga. Okay, sorry, hindi na po sa pinagagaan natin yung situation. Mahirap talaga yung mga ganong bagay. I know we're trying to be adventurous online, pero yung mga consequences kasi yan. Diba? Tulad yan, mali ka ng set. Tapos ngayon, binablackmail ka na. Oo. And, ang sakit lang nito, talaga bang, kasi ang sabi, nangihingi ng nudes. Pero the thing is, nagbibigay ka ba? Nagbibigay ka ba ng nudes sa cousin mo? Kumbaga, nagpapadala ka ba sa blackmail? Pero, yung cousin mo, ibig sabihin yung cousin mo, somehow, sort of, may gusto rin na nakita yung nudes mo. I mean, that's really messed up. Doon pa lang messed up na yun. So, kailangan may intervention na talaga ng parents mo or someone with authority. Yes. Alam mo, hintayin nyo na lang, Ma'am Tin, kung may mag-chat man sa inyo. Baka sakali lang, that's so dangerous. Kailangan talagang ma-involve yung authorities with that. Yes. Lalo na it's a crime. Okay? Sasabihin, it's a crime. Cybercrime na yun. Kasi, para ikalat yung, parang i-blackmail ka, na ikakalat yung nudes mo, that's a cybercrime. Yes. So, confide to your parents, then, seek the power of authority. Yes. Or the authorities. Okay. We hope na ma-resolve mo yung ganyang issue and maka-breakthrough ka sa ganyang problema. At sana makatulong kami sa inyo. Yes, at sana mapanood mo tong live na to. And maraming salamat po sa... Ayun na, dalawa lang. Dalawa lang. Sa lahat ng nanonood. Guys, so nga pala, gusto po ulit namin magpasalamat sa aming sponsors, ang Hesenea Aesthetic Clinic. Matatagpuan niyo po sila. Saan, Kuya? Saan ba yun? Sa NS Amoranto, Quezon City at sa Mission Boulevard sa Mandaluyong City.
At pwede nyo po silang makontak sa number na 0929-275-1014, 0906-208-8183. And open po sila every 10 a.m. to 8 p.m. every day po yan. And of course, guys, kung hindi nyo pa po alam, meron po kaming live every Monday, Chikahan with Mami Ray, 7 p.m. Every Wednesday naman, nandyan ang Up, Top, Down, Low at 7 p.m. Yes, of course. And andyan din po ang Coffee Chat with the Ven every Thursday at 7 p.m. At kung hindi pa kayo naka-like, follow, or subscribe sa aming mga social media accounts. Sa Facebook po, you can follow us on Ignis Novus Artist Management. Pati na rin po sa IG, same lang po. And sa TikTok, ignisnovus.official. At sa First Sun naman, Yes, Kuya? naman po sa First Sun on Facebook and Instagram, it's First Sun Production and First Sun Creatives on YouTube. Yon, at maraming salamat po. Pasensya na at medyo na-enjoy namin ang topic. Ang usapan ngayon Yes, okay. for tonight. And pero wait lang, sorry, bago tayo mag-end, saan ka naman nila pwedeng makita? guys, you can follow me sa IG 143 The Charles o kaya naman po sa Facebook Charles Leon sa FB. Okay. Sa Facebook naman po, Instagram, Facebook, it's Caleb Alvarez. You can follow or add me. At sa Instagram naman po, TikTok, it's Caleb Alvarez 96. Yan, at maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. Muli, ako si Charles Leon. And I'm Caleb Alvarez. And this is Up, Top, Down, Low. See you again at 7 p.m. Bye-bye, guys. Bye-bye po. Thank you.